Ano daw po yun? Dapat ay dumadalo sa lahat ng gawain ng buong puso. Hindi partially, hindi yung basta makasama lang kasi sa kundi sumama tayo ng buong puso. Meron tayong prayer meeting, meron tayong mga Bible studies, meron tayong mga visitation. So, dapat kasama tayo. Amen po? Amen. Amen. Now, eto medyo mabigat-bigat po itong ikalawa. Una, number 1 ay who? Ala, kinuha na ng ibon. Ano yung unang point natin? Who? Go, 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 go. Humayo. Yan. Ano yung number 1? Humayo. Tatandaan niyo po. Number 2. Ano yung number 2? Magbigay. Naku, magbigay daw. Gusto ko yung Pastor Boy dito. Ay, magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay. Magbigay. Bakit? Utos po ba yan? Utos ba yan magbigay? Yes. Dapat po lahat ng mga tao, lahat tayo ay ano daw po dyan? Nagtatides. Nagtatides. Ano daw po yung nagtatides? Ibinibigay ang para sa Panginoon. Ako. Ayan, pera-pera yung sinasabi ni Pastora. Alam niyo po ba kung bakit pera ang pinag-uusapan? Kasi, sino po ang hindi kailangan ng pera dito? Lahat tayo. Kailangan niyo po ba ng pera? Makinig po kayo. Ang sabi po dito, sa Malakay 3:10, ano po yung sabi? Basahin po natin, sabay-sabay. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pag-ala. Salamat sa dalawa na nag-amin. Ano daw po? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong ikasampung bahagi. Yung ating tithes. Pastora, nag-aaral pa po ako. Paano po ako magta-tithes? Magkano ang baon mo? 100. Ilang percent lang sa Lord? 10 pesos. Alam niyo po sa Tala, merong nagtatides ng 30, may nagtatides ng 20, may nagtatides ng 10. Alam niyo po ba kung ano makukuha natin kapag tayo ay nagtatides? Alam niyo po ba? Ang biyaya ng Diyos ay mapapasa atin hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ano po yung ika-4 na saling lahi? Yung anak ako tithes. Yung anak ko, yung 3 anak ko, pagpapalain po yun ng Diyos. Mga kabataan, makinig. Gusto nyo bang pagpalain kayo ng Diyos? Ngayon pa lang, matuto kayong mag-tithes. Pagpapalain ng Diyos yung mga anak ko. Pagpapalain ng Diyos yung anak ng anak ko. Pagpapalain ng Diyos yung anak ng anak ng anak ko. At pagpapalain ng Diyos yung anak ng anak ng anak ng anak ko. Ika-4 na saling lahin po. Amen po ba? Amen. Huwag po kayong manghinayang kasi hindi naman hihingi ang Diyos sa inyo ng sobra. Kung ang kinita mo 1 linggo, magkano, halimbawa 1,000, magkano ang tithes mo? 100. Ay hindi, tama, 100. Alin ang malaki? 100 o 900? 900. Magkano natira sa'yo? 900. 100 lang sa Panginoon. Kapag po ang Diyos nakita niya yung ating kaseryosohan na tayo nagbibigay ng ating tithes, hindi po papayag ng Diyos na hindi tayo pagpapalain. Kami po, ang mga anak po namin, hindi ko alam paano silang natapos.
Tapos po yung 3 anak namin. Pero hindi ako ng problema. Pastor po ang asawa ko. Pero hindi ako ng problema. Bakit? Kasi nagtatides ako. Pag ikaw ay nagtatides, para kang nakasandal sa pader. Bakit ano po sabi ng talata? Bubuksan niya ang pintuan po ba? Tingnan niyo yung ating church. Ilan po ang pintuan? 2 lang. Ang sabi ng Biblia, bubuksan ang bintana ng langit. Ilan po ang bintana natin? 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, mas maraming pagpapala. Amen. Amen. At alam niyo po, kapag tapat tayo sa pagbibigay ng tithes natin, ang Diyos po sumasagot ng panalangin. Amen. Salamat sa ilan. Ang Diyos po sumasagot sa panalangin. Amen. Alam niyo po ba, meron na pong 25 years kaming nananalangin. Kasama ko pa po noon si Pastora. Pinagke-pray po namin ang school lot and building ng iglesia. Ng church, ng school. Kasi po may school po kami. 25 years. Hindi ko alam kung siya magagaling. Pero isang araw, may dumating yung pinsang ko. Kwento lang konti. Para makita nyo kung gaano ang ginagawa ng pagka-tithes. Dumating yung pinsan ko, tapos tinanong niya, o kumusta na yung school? Ay, mabuti po. Nagpe-pray pa rin po kami, makabili kami ng school at ng building. Tapos sabi niya, akala ko binibenta yung luma yung church. Opo, sabi ko. Nakapaghulog na po ako, sabi ko, 230,000, sabi ko. Kulang pa po ako ng 200, lang pa, sa 1 million. Ilan ba? 770. Kulang pa po ako ng 770. Pero ba? Maayos pa yung papel nun. Ay, opo, sabi ko, ano po yun? May titulo. Tapos sabi niya sa akin, sige, sabi niya, pahihiramin kita ng 800,000. Nagulat ako. Palakpak po natin ng Lord. Nagulat ako. 800,000. Wala akong alam. Nagkita lang kami sa hospital kasi nagpapadialysis siya. Tapos sasabihin sa akin, pahiramin niya ako ng 800,000. Tama po ba? Yes. At ito pa po maganda. Tinanong niya, magkano ba ang tubo kapag sa cooperative niyo ng utang? Depende po yun. Kapag po 3 months, 3%. Kapag 6 months, 5%. Pag po lampas ng isang taon, 10%. Sabi niya. Sige, sabi niya. Patubuan mo na lang ng 3%. Ba't parang hindi kayo masaya, 3% lang. Imagine mo yung 800,000, patubuan mo ng 3%. At ang maganda po sa bigay ng Lord na yon, hindi po buwan-buwan ang tubo. Sa isang taon, 3%. Hindi po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Yung mga nagtatides, alam po kasi alam nila, papag-nice na ng Diyos. Ito pa po yung maganda. Ilang taon mo bang pwedeng bayaran? Eto na, ilang taon. So, nagkwenta ako. Sabi ko, kung lolobin po ng Lord, mga 3 hanggang 4 na taon, nabayaran ko po. Sabi niya, huwag mong masyadong intindihin. Bayaran mo mga 6 to 7 years. Imagine mo yan? Bakit po? Bunga yan ng panalangin. So, kapag tayo, gusto natin na pagpalain tayo ng Diyos, ibigay natin yung tithes natin. Walang tubig, walang nakaw. Alam niyo po ba sa iglesia, maraming magnanakaw? Sorry po. Maraming magnanakaw sa church. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Ano po sabi sa Malakay 3:8? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi.
Ngunit pinagnanakawan niya ko sa parang paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. So kapag po pala tayo ay hindi binibigay ang ating 10%, ninanakawan natin ng Diyos. At kapag ninakawan natin ng Diyos, mas doble po. Kaya maraming kumisan, hirap ka. Napansin niyo po ba yun? Kayod ka na sa umaga, paghapon, kinabukasan, kayod na naman, pero parang ang pera ay makikiraan lang. Tama po? Tama po. Nakikiraan lang. Bakit? Ang sabi po ng Panginoon, kapag ibinigay mo ang buong, kahit saan sabi niya, pagpapalain tayo. Ang sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi mo buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Amen. Sino po ang gusto ng masaganang pagpapala? Amen. So kung magkano po yung na-receive nyo, ibigay nyo ang para sa Panginoon. Yes. Amen? Amen. Alam niyo po, hanggang December na lang po si Pastor Roland. Hanggang December na lang po si Pastor Roland na bibigyan ng Mother Church ng Love. Ang love gift po ngayon ni Pastor Roland at maging si Pastor Jay, manggagaling na po sa iglesia. Sa inyo na po. Kaya pag po pumayag si Pastor Roland at si Pastor Jay, sino pa may kasalanan? Ang iglesia. Ang iglesia. Alam niyo po, maraming iglesia ang hirap. Maraming iglesia ang hirap. Bakit? Sapagkat takot ang pastor magturo ng tithes. Sakalang po, talagang ilang buwan. Sabi ko sa kanila, ang sikreto ng pagpapala ng Diyos ay sa pagbibigay ng tithes. Ano po sabi? Give and it shall be given unto you. Siksik, liglig at umaapaw. Ang gusto ko po yung run it over. Ano ba yung run it over? Hindi pa nauubos yung pera mo. May pera na naman. Gusto niyo yun? Amen. Magtapat po tayo sa tithes natin. Amen. Ang lagi po ay magmumula na sa iglesia. No? Pero alam niyo po, kung itinuro ko yun sa mga taga-talang, biyaya po ng Lord. Yung church, nagkaroon ng kisame. Pero hindi pa nadadagdagan ng membro, yung pa rin. Kaya lang bakit? Natuto silang magbigay. Napakisame ang church. Hindi lang yun. Napa-echo ng church. Amen. Hindi lang yun. Naging 65 inches ang TV namin. Wow. Oh, bakit? Natuto silang mag-tithes. Hindi sila nangungupit. Hindi sila nagnanakaw. Hindi lang po yun. Ngayon, may extension po kami. Kasi lumiit na yung church ngayon. Dahil katulad po kanina, nakatayo na lang daw yung iba sa may pintuan. So nagkaroon na po kami ng extension. Gumastos yun ng mahigit 100,000. Hindi pa po kami nadadagdagan. Ano lang ginawa ng mga member? Naging tapat sa pagbibigay ng tao. Kapag nag-tithes tayo, ang Diyos ang magpapalas. Amen. Ang pinananaligan natin ay ang Diyos. O sino po dito pangakuan ni Mayor? Napangakuan na po ba kayo ni Mayor? Wala pa. O sabi, halimbawa pinangakuan ka ni Mayor. O sige, bibigyan ko kayo ng tigi-tigisang kabambigas pagka katapusan. Masaya kayo, hindi? Masaya. Now, dahil sinabi ni Mayor, paniniwalaan nyo, hindi? Paniniwalaan mo, Mayor yun eh. Mayroong pera.
Eh, ang sabi ng Diyos, ibigay mo ng buong buo ang iyong ikatlong bahagi. Sino yung nagsabi? Ang Diyos. Sino mas pananiligan po natin? Si Mayor o ang Diyos? Ang Diyos. Alam nyo, mga minamahal kong taga-wawa, kapag naibigay po natin ang tithes natin sa Panginoon, para po tayong nakasandal sa pader. Hindi po kayo mag-aalala. Bakit? Kasi ang Diyos ang nangako eh. Ibibigay ng Diyos lahat ng ating mga kailangan. Amen po? Sana sa susunod na anibersaryo, hindi na curtain. Pero maganda ako, nagagandahan ako. Pero mas maganda po kapag yan ay isamina. Salamat sa tatlong nag-amen dito. Mas maganda po kung nakakisamina yan. Amen. Magtapat lang po tayo. Magtapat lang po tayo. Ang Diyos ay sagana sa lahat ng bagay. Amen po? Amen. Ano po yung una? Dapat tayo ay wala na. Dapat tayo ay humayo. Ikalawa, dapat tayo ay magbigay. At ang ikatlo, dito na po ang magwawakas, dapat tayo ay manalangin. Ano po yung sabi sa Lucas 22:40? Basahin po natin. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ano po ang panlaban natin sa tukso? Manalangin. Huwag natin sabihin sa tukso, lumayo ka sa akin. Kanta, o tukso, layuan mo ako. Ang tukso ko hindi lalayo sa atin. Ang tukso laging lalapit sa atin. Kaya po ano ang sikreto para mapagtagumpayan ng tukso? Tayo ay manalangin. Kapag dumarating na ang tukso, Lord, tulungan mo po ako. Hindi yung, ay, agad ka naman. Ay, kabahan. Wala na. Sa halip na, Lord, tulungan mo po ako. Huwag akong matukso. May power po ba ang prayer? Amen. Totoo po yan. Ako, ranas ko na po. Hindi nyo po na itatanong, ako po ay 50 years ng Kristiyano. 50 years. Sinanggap ko po ang Panginoon, 13 years old ako. At mula na ngayon, hindi po ako humiwalay sa Diyos. Pati hiwalay sa Diyos, eh napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Napakabuti niya. At naroon, lahat ng gusto natin ay maaaring ipagkaloob ng Diyos. Mukhang nagpapaiwating na yung mic. Nagpapahiwating na po yung mic. Ano po? Sabi nung nakadalawang palit na. Pangalawang? Ay, hindi, pangatlo na. Pangatlo na. Pero wag po kayong mag-alala. Ako ay nag-i-speak lang po ako 30 minutes. At malapit na po. Kasi nag-start ako ay 4:10. Now, sabi po dyan, para mapagtagumpayan natin ang tukso, kailangan tayo ay manalangin. Ano po ba yung mga tukso? Tukso na? Tukso na? Pakibasa po ninyo. Tukso na? Hindi lumayo. Ay, nakakatamad umuulan. Huwag na muna Pastora. Umuulan po. Huwag na muna po tayo mag-visitation. Pastora, meron po tayong meron po akong bisita. Pagka po gano'n, manalangin tayo. Naalala ko po yung teacher namin si Reverend Henry Ventura. Hindi pa po ako nag-aaral noon. Una pala si teacher, si Pastora. Sabi ko, bumabagyo po. Sabi ko, bumabagyo, may pasok tayo. Tapos sabi po niya, hindi, dumadating kasi si Pastor Henry kahit na malakas ang ulan.
Tapos nung nag-enroll po ako, sabi ko, Pastor, bakit po nung si Teacher Cecil nag-aaral? Sabi ko, may bagyo pumunta pa rin at nagtuturo daw po kayo. Ang sagot po sa akin ni Pastor Henry, kasi kahit bagyo, may payong. Tama po ba? May payong. Kaya kapag humayo tayo, kahit umuulan, may payong. May payong. Mapagtagumpayin natin ang tukso na hindi tayo magbigay. May iba po, pag oras na ng tithes and offering. Ay, naiihi ako. Siya, iihi. Tapos na mag-offering. Wala na, balik na. Kapag po tayo nagbibigay, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Ikintan niyo po yan sa puso niyo. The more we give, the more we will receive. At Diyos po ang nangako. Ang Diyos ang nangako. Nakapag-tithes na po ba kayo ng halagang 1,000? Meron na ba nag-tithes ng 1,000? Pasensya na po. Meron. Meron na po ba nag-tithes ng 2,000? Meron na rin. Meron na po ba nag-tithes ng 3,000? Meron? Meron na? Meron. Meron na po ba nag-tithes ng 4,000? Ay, teka po, 4,000 na yan. Dalawang kabambigas na yan. Ay, 4,000. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ako po, biyaya ng Lord. Dumarating din po minsan yung tukso. Malagang marami ito 10,000. Kaya lang pag naisip ko naman yung 900, anong pipiliin mo? 10,000 o yung 900,000? Hindi yung 900. Tama po. Mga kabataan, kahit baon lang yan, kailangan mo i-tithes. Kasi tinitignan ng Lord ang ating puso. At manalangin tayo para hindi madaig natin ang tukso na hindi manalangin. Pinakamahirap yata yung hindi manalangin. Ano po? Bakit pag prayer meeting, ilan lang ang dumadalo? Hindi nila alam pagka prayer meeting, doon ka nakikipag-usap sa Diyos. Doon mo sinasabi kung anong gusto mo sa Diyos. Nawa po mga kapatid, ang prayer of blessing ko po sa hapon ito. Nawa, ang C4PGI Wawa ay matamasa ang buhay na ganap at kasiyasya sa pamamagitan ng paglago sa pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ang nahayag po sa hapon ito ay salita ng Diyos. Ang kailangan lang natin, panghawakan natin. Ang mapapagkatiwalaan sa konti, ano daw po, ay mapapagkatiwalaan sa marami. So nawa po, makita ng Lord na sa kaunti ay nagiging tapat tayo upang sa ganun mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mas malaking bagay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo bilang pagtugon sa mensahe ng Panginoon sa atin sa hapong ito. Purihin natin ang Diyos at pawitan natin siya sa kanyang kabutihan.
Sige po. Yes, Lord. Aming Ama na nasa langit, salamat po Ama sa iyong mga biyaya sa amin. Isang aral, alaala sa aming lahat bilang iyong mga anak na kung paano kami lumalago at bubunga at gawin namin kung ano ang iyong nais. Kaya Lord, sa oras na ito, muli na namin